Thank you, ate. Ano muna, bago tayo magsimula. Sa umaga pong ito, ito po ang kumbaga isa sa pinaka-paborito kong topic. Pag pinag-uusapan, lalong-lalo na kapag kami may mga fellowship ng mga kaibigan ko din, ng aking mga tinuturuan, ito po isa sa mga paborito kong topic. Bakit po? Kasi po, sa totoo lang, kadalasan po ang ating mga kapatid, hindi sila bumabalik na sa church. Hindi na sila sumasama sa fellowship, hindi na po sila, kumbaga, nawawala na po sila doon sa ating mga gawain. Bakit po? Kasi kadalasan po, kapag sila po ay nagkasala, kapag meron silang ginawang hindi tama na ang tingin nila, galit o tinalikuran sila ng Panginoon, iniisip nila, hindi naman ako Kristiyano. Hindi naman talaga ako ligtas eh. Hindi naman na talaga siguro pupunta ng langit. Napakahirap pumunta ng langit. Diba? Ganun po ang kadalasan na iniisip nila. At iniisip din po natin na kahit po tayo pupunta ngayon sa church, wala ba tayong assurance? Ang tingin natin, kapag tayo po ay bumaksa o pumamalagpak sa araw na ito, ay parang katalikuran na ako ni Lord. Para bang hindi naman ako karapat-dapat Hindi naman ako tamang dapat tawagin na isang Kristiyano. Minsan po yung po iniisip natin. At gusto ko pong i-reiterate this morning at patunayan sa inyo na hindi po ganon ang pangyayari. Hindi po iyon ang katotohanan. Kapag ikaw po tinanggap mo si Kristo, sigurado langit ang punta mo. Amen? Amen? Di ba napaka-gandang assurance po natin? Na kahit pumalpak ako, kahit sa araw-araw na buhay ako, ay medyo short ako, ay nakakasigurado pa rin akong mahal ako ni Kristo. Nakakasigurado pa rin ako na one of this day, I will see Him face to face. One of this day, maghahari ako nakasama siya. Diba? Yun po ang dapat assurance natin. Kapag yun po ang iniisip natin at kapag yun po ang ating paniniwala, no matter what, kahit na anong mangyari, sasama ako sa fellowship, sasama ako sa church, sasama ako sa gawain ng Panginoon. Kahit na anong mangyari. Amen. Diba? Kaya yun po ang gusto kong pag-usapan natin. Rejoicing in assurance. Kumbaga, tayo po daw dapat ay magalak that we should rejoice. And because I am assured of my salvation. The one of this day, I will see Him. Doon sa alapaap. Sasalubungin ko siya. Diba? Diba? Yun po ang ating gustong marinig. Diba? Na kahit na anong sinasabi ng tao, alam ko, ligtas ako. Amen? Amen? Habang may buhay, may pag-asa. Ika nga. Opo. Amen. Basahin po natin ang Ephesians 1:13-14. Yan po ang ating text. And if you don't have your Bible with you, I want you to read it with me. You can open your Bible, that will be really great. Pero pag hindi, we have the scripture in front. Sabi po dito,
and you also were included in Christ. No. When you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believe, you were marked in Him with a seal. Yan po yung ating keyword today. Seal. Okay? You are marked with Him with a seal, the promise. Ano yung promise? Ano yung seal na yun? The Holy Spirit. No. The moment that you accepted Him, He has given you that Holy Spirit, and it's a mark. Yes. It's a seal. And then verse 14, who is the deposit? Sabi po ng ibang translation, who is the assurance? Sino who? Yung Holy Spirit. Who is the deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Ikaw daw ay guaranteed. Bakit po? May deposit na. Nagbayad na. No matter what, hindi na pwedeng bawiin. Kasi may deposit na. Ano po yon? Yung redemption. Yung kaligtasan mo. Ikaw daw ay ligtas na. No matter what. Bakit po? May deposit na. Nabayaran na. Sealed na. Ano yung sealed? The Holy Spirit that is in you. No. Sabi po nga sa Tagalog, isi-summarize ko lang, re-rephrase ko lang, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ibig pong sabihin, let me rephrase in English then, you were sealed in Him, sealed ka sa Kanya, with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance. Gandang pakinggan, no? Sealed na daw tayo. Dahil yun ang pangako, yun ang panata, yun ang patotoo na tayo ay tagapagmana ng Diyos kay Kristo. Amen? Amen? We pray. Lord, sa umagang ito, ibababa namin ang aming sarili at Ikaw ang aming itataas. In this church, it's all about you. It's all about Jesus Christ, who has paid the precious payment, the precious blood of Himself para sa aming kasalanan. At patutunayan namin sa umagang ito na kami ay sealed. Kami ay markado na. Kami ay nabayaran na lahat, Panginoon. Nadepositohan na. Wala nang bawian. Kami ay ligtas na. Minsan pa, Panginoon, patutunayan namin ang kabutihan ng Diyos dahil kay Kristo. Kami ay ligtas. Salamat po sa iyo ang pinakamataas na pagmamahal, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba, pagkakasabi po nitong Ephesians 1:30-40, ang Holy Spirit po daw ang first installment doon sa eternal inheritance natin. Baga siya ang deposito. The first installment. No, napakagandang pakinggan, no? The first installment. Alam niyo po, ang ministeryo ng Holy Spirit sa atin ay profound, napakalawak, at multi-layered. Yan ang word doon, no? Multi-layered. Madami pong klase yan. Yung ministeryo ng Holy Spirit sa atin, kaya huwag niyo pong tatawaran. Nung tinanggap niyo si Kristo sa buhay niyo, ibinigay niya ang banal na Espiritu sa inyo. At yan po ay may ministeryo sa inyo. Yes. Napakarami. Amen. No? At bibilangin ko lang, bigay ko lang sa inyo. Among other things po,
The Holy Spirit brings salvation sa atin. It brings yung ating kaligtasan. No? Isa yun. Isa doon, conviction. When you are doing something that is not proper, He will convict you. Yan ang isang ministeryo ng ating Holy Spirit. No. Another ministry, guidance. No? Kapag meron kang gustong gawin, may decision kang gagawin, the Holy Spirit will teach you, di ba? Sabi ng Scripture, the Holy Spirit teaches us all things. No? Kapag meron po tayong gustong desisyonan, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ang nagbibigay ng kaliwanagan. He will teach us. No? Hindi lamang po yun. Ang another ministry ng Spirit ay strength. It gives you strength. Kaya po kayo pag-gising nyo sa umaga, time for you to work, mayroon kayong kalakasan. Bakit? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Amen? No? No. Alam niyo po ang Spirit, it indwells in you. Kumbaga, ibig sabihin, siya po ay namumuhay sa inyo. No. It equips you. Dahil siya ay namumuhay sa inyo, because He indwells in you, it equips you with spiritual service. Bakit kayo naglilingkod sa Kanya? Bakit kayo nagtsatsaga? Yung Sunday nyo, dapat pahinga nyo na, pero nahandito kayo, nagsiservice pa kayo, nagtatrabaho kayo. Bakit po? The Holy Spirit equips you of that spiritual service. Siya po ang nagpapalakas sa inyo. Siya po ang nagtutulak sa inyo. Anak, trabaho tayo ngayon. That's the Holy Spirit. Hindi po ikaw yan. And then, another ministry ng Holy Spirit ay yung pag-uusapan natin. It gives assurance of your salvation. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa akin, alam ko, ligtas ako. Alam ko, langit ang patutunguhan ko. Amen? Amen. Amen? Ay, yan po talagang kailangan natin malaman. It gives you the assurance of your salvation. Sabi nga, ang Holy Spirit is your helper and your advocate. Okay? Yung lawyer. No. He is the Spirit of promise. Sabi nga nung ating binasa kanina, He is the Spirit of a promise who seal you until the day when your redemption is fully realized. Ibig pong sabihin na until the day kita mo si Kristo sa harapan mo. Ang Holy Spirit is the one that promised in you, ako, makikita ko talaga si Kristo, Kristo, Kristo. That's the Holy Spirit. Ephesians 4:30, sinabi po doon. Is it there? Ephesians 4:30. Sabi po, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Siya yung sealed. No. For the day of redemption. Di ba yung sa verse 13, yun din na sinabi, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. Sealed. Pag-usapan po natin yung seal na yan. No. Hindi ibig sabihin ng seal yun yan. Seal. No. Basta galong ng seal. Yun. Sarado, naka-lock. No? Ganun yan di ba? Seal speaks of security. Okay? Parang yung mga anak nyo, sinisilyahan nyo yan. Protektado ko yan. No? Seal speaks of security. Hindi lang yon. Seal speaks of authenticity. Ibig pong sabihin, kapag nakasealed yan,
Totoo to. Genuine ang nasa loob nito. Hindi peke. Di ba? Kuha niyo yun? Amen. It speaks of security and authenticity. Pag sinabing sealed, hindi lamang iyon. Sealed speaks of ownership. Oh. Kumbaga, sealed to, pag-aari ko to. You were sealed by the Holy Spirit in Him. Ibig sabihin, pag-aari ako ng Diyos. Amen. Amen? It speaks of ownership and it speaks of authority. Kapag sinelyuhan yan, ibig sabihin yan, hindi mo pwedeng buksan na hindi naman para sa iyo yan. Because it's authorized. Selyado yan. It speaks of authority. Okay? So, ibig sabihin, it speaks of seal, speaks of security, authenticity, ownership, and authority. Okay? Dano? Dahil sa banal na Espiritu, yun ako. Secured, authentic, owned by God, and I have authority. Ganda, no? Dahil sa banal na Espiritu. Bigyan ko yung example. Alam niyo po, yung mga ancient kings, mababasa niyo po ito sa Bible. During those time, yung mga kings, yung mga princess, yung mga nobles, yung mga matataas ang katungkulan, they place their official seal on documents, di ba? Alam niyo, di ba yung kulay pula? No, sisil nila yun. Sarado, hindi pwedeng buksan yun. No. They place their seal on documents or other item to guarantee that it will never be broken. Hindi pwedeng sirain, hindi pwedeng buksan. Di ba? Ganun po yun. Napapanood po din natin sa movie. Makita niyo yung punang inatatak nila. To break that seal, okay? To break that seal is to incur yung galit ng sovereign whom it is presented. Kumbaga, kapag binuksan mo yan at hindi naman sa'yo, aba, sinong magagalit? Yung nag-seal. Yung hari, yung mga prinsesa, yung mga nobles na yun. Pwede kang i-execute because it was sealed. Ganyan din po ang nangyari sa Daniel. Daniel 6:17. I don't know if it's there. Yan, sabi dito. A stone was brought and placed over the mouth of the den, the lion den. And the king sealed it with his own sign ring and with the rings of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. Ito po yung pangyayari na in-scam po si Daniel. Binudol po yung hari na sinabi si Daniel did not follow yung iyong mga utos. Siya ay dapat hindi nananalangin, pero siya nanalangin. So ang ginawa, ipatapon siya sa lion's den. Walang nagawa ang hari. Mahal niya si Daniel, but he has to follow the rule. So, itinapon siya doon sa lion's den nung sinabi, nung isinara na yung stone, nung lion's den, yung pintuan, isinil niya with his ring. Tsaka yung mga nobles niya, sealed, walang pwedeng magbukas, kundi ako lamang. Ganun po yun, no? No. In fact, hindi lamang po dyan sa Old Testament, sinabi din sa Bible, sa New Testament, sa Matthew 27:66. Wala yan dyan, sabi ko. So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting the guard. Ito naman po, yung pangyayari na sinabi ng mga alagad nung hari doon sa Israel, na sinabi, alam nyo, kapag ipinatay natin si Kristo at inilibing,
Sinasabi ng mga disipulo niya that He will be risen. He will rise after 3 days. Ang suspecha namin, nanakawin nila yung katawan ni Kristo. No? Kaya mabuti, sabi nila doon sa hari, mabuti ang gawin natin, isil natin, siguraduhin natin na walang magbubukas nung stone ng pagkalipid niya. So, anong ginawa? Nung sarado ng stone, anong ginawa? They went and made the stone secure by putting a seal on the stone. Walang pwedeng magbukas. Pag nasira ang seal, ibig sabihin ninakaw ang katawan ni Kristo. Diba? Yun po ang pagkakasabi. So, it speaks of authority and ownership. Ako lang ang pwedeng magbukas. No. A seal on a letter is authenticated it by being from the hand of the one who seal it. No. Kumbaga, ito ay tunay. Dahil ako mismo ang nag-seal. Amen? You know where we're going? Ako ang nag-seal. Walang pwedeng sumira dyan. Authentic yan. Totoo yan. Sinil ko kayo ng Holy Spirit ko, hindi pwedeng mag-break yan. Totoong anak ko yan. Amen? Ganda ng pagkakasabi ko. Legal documents po, katulad po ng ating mga property deeds. No? Yung mga deed of sale natin, kailangan may seal yan to finalize that it is officially owned by the buyer. Okay? Yun po yung pagkakasil. Those who possess the sealed decree of a king had the king's delegated authority to act on that decree. No. Kapag yung mga decree ng hari nakasildihan, kung sino man ang may hawak nun, may authority yun na gawin ang nakasulat doon sa decree. No? Kung ano po nakasulat doon, pwede niyang gawin kasi morning, Kuya Tony. Miss you, Kuya Tony. Sa pag-isa anak mo. Siyan po natin ang upuan. Kanya kakambal. Kanya kakambal. So, those who possess the seal decree had the king's authority. You possess the authority.